Mga kasayan, Motorstar Easy Ride 125. Meron lang tayong sasagutin na nag-comment sa atin. Basahin mo, shoutout mo na rin. Boss, tanong ko lang, bigla pong umandar ang motor ko na Easy Ride 125. Kahit na may push start kick, start at may ilaw naman. Ano kailangan gawin? Salamat po, boss. Nag-comment siya sa videong TMX Alpha 125 left and right handle switch testing on Motorstar 125 Jaling. Ito siya kasayan na ito yung dapat natin gawin. Kasi yung sinasabi niya na starter, ilaw, yan, starter, ilaw, ito ang nagpapagana dyan ay battery. Ang nagpapagana sa kanya kasayan battery, kaya kahit hindi aandar ang motor, gagana yung ating ilaw. Yan, gagana yung ilaw natin. Kasi nga, battery yung nagpapagana sa kanya. Pero kung hindi naman siya umaandar, ito yung una nyong gagawin. Ito siya, kailangan natin tong buksan. Alamin natin kung meron siyang kuryente. Kailangan pumunta tayo dito sa sa spark plug niya para malaman natin kung may kuryente yung ating motor. Kasi kung wala tong kuryenteng nilalabas, automatic hindi talaga aandar yung ating motor. Kahit anong motor to, ang model natin ay Easy Ride 125. Siya, ito yung pinaka tanso ng ating ignition coil. Ilalagay natin sa may yan. Kahit dito sa may sa may pinaka head natin. Tapos i-start natin siya. Dapat may kuryente siyang lalabas. Kaya siya kasaya na yung kuryente niya na lumalabas, dapat tuloy-tuloy para tuloy-tuloy din ang andar ng motor. Kaya siya kasaya na pansinin nyo, Pag ganyan ang kuryente kasayan, ibig sabihin okay yung inyong kuryente. Ngayon, ang susunod na gagawin nyo pag umokay yung kuryente, syempre sa gas tayo. Che-checkin natin yung ating gas. Kasi kung minsan nakikita natin yung tangke natin ang tingin natin meron pang gas. Pero kung minsan hindi na siya umaabot. May gas siya pero hindi umaabot Pupunta tayo sa may tangke dito. Ito yung tangke niya. Pagbukas natin, tapos sisilipin nyo to. Ayan, konti lang yung laman yan. Merong part na konting-konti yung tutok mo. Konting-konti lang yung laman niya. Akala nyo umaabot pa pero hindi na siya nakakarating dun sa may karburador. Kailangan pumunta siya rito. Tutok mo dito sa may sa may filter. Ayan, ito yung filter natin na doon ka tumutok sa kabila. Ito yung filter Ito. Ayan siya. Ayan, ibig sabihin may lamang gasolina. Tapos bababayan dito. Papunta sa ating carb. Ito. Ayan, papunta sa may carb to Kailangan merong laman to. Ngayon, pwede mo rin gawin to para makasigurado ka yung tatanggalin mo tatanggalin mo tong ating air cleaner. Tukan mo lang yan. Para makakasigurado ka na may gas na walang problema yung karburador. Kaya siya hindi umaandar. Che-checkin natin yung carb Dahil na-trace na natin na bumababa na yung kaya bumababa naman yung gas sa tangke. Ito may dalawang tornilyo tutok sa dalawang tornilyo. Ito. Tanggalin natin to. Tapos dito sa kabila, dalawang tornilyo. Ito. Tapos dito alisin nyo yung rito. Dito. Ito, inalis ko na to. Ganito gagawin nyo
Para sigurado habang i-start nyo to, takpan nyo siya. Tatakpan nyo yung itong ano na to. Itong ating bibig ng carb. Tapos papaandarin nyo yung motor. Mas maganda kung matatakpan nyo mabuti ha. Matatakpan mabuti to. Kailangan to ay yung gas nyo, pag hindi siya umaandar, magbabasa yung dito nyo ng gas. Yung pinakapalad nyo na pangtatakip nyo. Dito. Mas ano yata rito. Ito kasi kailangan matakpan natin ito mabuti. Makikita nyo rito ay basta magbabasa yung ano nyo, yung palad nyo. Pag tinakpan nyo, mababasa ng gasolina yan. Tapos pag inamoy nyo, kailangan amoy gasolina, hindi amoy tubig. Pagka tubig, maglolo ko rin takbo o hindi rin naandar. Ito kasi ano natin na to ay pinalitan na natin to ha. Ano na siya, yung diaphragm. Tayo ng pantakip. Pag kinikik nyo siya o ini-start nyo siya kasahin, kailangan magbabasa yung ano ha. Tandaan nyo, kailangan mababasa. Mababasa siya habang hindi umaandar. Ito, basta check nyo lang na magbabasa siya ha. Umaandar kasi siya kasahin kaya hindi na ano yung gas eh. Kailangan magbabasa para automatic na okay yung gas natin. Tapos, ang importante kasi yung kuryente ha. Kasi pag okay yung ano mo, okay yung carb mo, kung wala ka namang kuryente, kailangan mong ayusin ang yung ano. Pwede kang magpalit ng stator o mag-battery operated ka. Katulad nito, ang pinalitan dito ay CDI. 4-pin CDI ang pinalitan natin dito. Ano yung mga CDI natin ha. Bali, ito naka-battery operated na tong ano na to. Dati hindi siya battery operated. Ngayon battery operated na tong ano natin. Itong motor natin. Yun lang ang mga check mo kasi siguradong mapapaandar mo yung motor mo. Pag walang kuryente, ang pinakamadali mong gawin, magpalit ka ng 4-pin CDI. Palitan mo yung ganito niya. Kasi ano to may primary coil. Pagka nasira yung primary coil, ang papalitan mo 4-pin CDI. Pero mas maganda kung may kuryente para wala kang papalitan. Ibig sabihin, check mo lang yung carb. Yung carb lang at saka syempre yung gas. Kailangan lang yung gas, makikita mo tutok mo sa may inaano natin. Dito basta dito kailangan makikita nyo na tumatawid. Yun. Ito yung ano natin Yan, tinan nyo yan. Baka kasi mamaya, may laman nga yung tanke nyo pero hindi na pumupunta dyan. Halimbawa, nagbara, ginagalaw ko na to Ibig sabihin, makikita nyo na bababa yung ano niya. Bababa yung gasolina. Ganito lang yung gagawin nyo kasi. Bali, ang first step nyo kasi yung sa kuryente Pagka okay ang kuryente, punta kayo sa may gasolina. Pag okay yung gasolina, karburador. Sa karburador siya nagkaroon ng problema kaya ayaw niyang umandar. Kasi may ilaw naman May ilaw naman yung natin, yung may kuryente naman. May kuryente naman yung ating motor. Pagka ganon, yung karburador ang che-checkin. Yung gas, okay yung gas Pag okay yung gas, punta na sa may karburador. Para ma-check niyo yung karburador kung umaano yung gas niya. Kung maganda yung
maganda yung labas niya ng gas. At siguradong maaayos mo yan. Mag-concentrate ka lang sa gas. Basta kasayan, ito tanong lagi ito ng nakararami, hindi umaandar ang motor, pero meron siyang ilaw. Kasayan, ang ilaw, ang busina nanggagaling yan kasayan sa battery. Ang magpapatakbo sa ating motor, yung kuryente na nanggagaling sa ating stator. Ito kaya tayo may mga ilaw kasi may battery yan. Pag nalobat yung battery natin, may kick pa rin. Gagana pa rin siya sa kick. Gagana pa rin sa kick to. Kaya yung pinaka-importante mong gagawin, kailangan mo talagang baklasin dito. Para ma-check mo yung iyong carb kung talagang hindi siya umaandar. Kailangan mo baklasin siya para importante. Makita mo yung kanya kung meron siyang kuryente. Yan ang pinaka first step mo na kailangan mong gawin bago ka pumunta sa iba. Huwag ka munang kumalikot sa iba kung sakaling hindi siya umaandar. Dito ka lang pupunta. Pag nakita mo na ganyan ang kuryente, okay na okay, ibig sabihin yan. Pag nakita mo na ganyan kasaya, natuloy yung kuryente, okay na okay yan. At siguradong wala kang problema sa kuryente. Karburador ka lang mag-concentrate pagka malakas ang kuryente. Sana nakatulong to sa nag-comment sa atin. At pagka hindi mo nakuha, mag-comment ka lang at gagawa natin ng solusyon. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panunod.